Hello po mga minamahal po namin at sugid na taga-subaybay sa ating programang Araw-Araw na Pagpapala. Nawa muli ay sumainyo ang masaganang pagpapalang inilaan ng Diyos para sa ating buhay sa araw na ito. Sige po, tayo po ay hihingi muna ng gabay at patnubay sa tulong ng Banal na Espiritu sa ating pong pag-aaral sa araw na ito. Salamat po ng marami, Ama, at amin pong inihiling ang paggabay at pagtulong niyo po sa amin pong muli maikling oras na pag-aaral at pakikinig ng iyong salita. Salamat po ng marami sa Santong Espiritu na magbibigay sa amin ng kaunawaan at malalim na pagpapala sa iyong mga salita, Panginoon. Salamat po ng marami sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. So, ayun po. At kumusta po kayo mga minamahal po naming mga taga-subaybay sa programang ito. At salamat sa Diyos na sa kabila po ng mga iba't ibang mga na-encounter natin sa ating buhay araw-araw, especially po nitong mga panahong ito na tayo po ay patuloy na humaharap ng mga iba't ibang mga hamon sa buhay. Ito nga lamang po, mga ilang araw lang po ay nakaranas po tayo ng mga ilang araw na buhos ng pag-uulan at kami po ay ramay po sa mga na-apektuhan ng maaring pagbaha at noong mga nakaraang Saturday, tayo naman po ay nakaranas din ng paglilindol. At ito na naman ang sinasabi ng mundong ginagalawan natin na ang banta ng variant ni Delta ay ito po ay nagpapaalala na tayo po ay patuloy na mag-ingat. Pero salamat sa Diyos dahil meron po siyang mga salitang pwede natin panghawakan every time na tayo po ay makakasalubong, makaka-encounter po ng bawat laban sa buhay. Kaya sa araw na ito po yung ating pag-uusapan. Isa pong pangyayari po sa Biblia na kung saan papaano naranasan ni Jehoshaphat yung pong pagtulong at pangako ng Diyos na pagtatagumpay sa kabila po ng mga iba't ibang mga hamon sa buhay. So ito po ay matatagpuan po natin. Ito po ay madalas po natin na nakukot at nababasa pero napakayaman pong salita ni Lord. Marami po tayong matututunan muli sa araw na ito kung paano po natin maranasan ang pagtulong ng Diyos. So ang title po ng ating pag-uusapan ay Seeking God's Help o paghahanap at paghingi ng tulong mula sa Panginoon. Ito po ay matatagpuan po natin sa 2 Chronica, chapter 20, verse 1 to 30. Actually, napakahaba po yung pong paglalahad ng salita ng Diyos dito. Pero ang kukunin ko lamang po na verse po yung verse 9. Sabi niya dito, they said, if troubles comes to us, sabi niya, the sword, the punishment, sabi niya, sicknesses, or famine, we will stand in front of this temple and in front of you. Your name is on this temple. We will shout to you when we are in trouble. Then you will hear and save us. Sa Tagalog, kung may masamang mangyari sa amin tulad ng digmaan, baha, salot, o taggutom, haharap kami sa templong ito upang humingi ng tulong sa iyo sapagkat dito kayo sinasamba. Tatawag kami sa iyo, pakikinggan ninyo kami at ililigtas sa panahon ng kagipitan. Napakagandang pangako muli ng Diyos sa ating buhay. So, ito pong ating talatang pag-uusapan ay ito po yung kwento na kung saan si Jehoshaphat at ang kanyang mga kasamahan ay meron pong banta sa kanilang mga buhay dahil meron po silang nabalitaan na sila po ay lulusubin ng mga taga-ibang bayan kagaya ng Moabites, Hammonites na lagi naghahamon sa kanila at Meunites. So ito po yung mga malalakas na puwersa na
planong lusubin sila. So nung nabalitaan ni Jehoshaphat itong mga planong ito ng mga kalaban nila, medyo nakaramdam po siya ng pagkabahala. So at pagkatakot. Kaya alam niyo na kung anong ginawa ni Jehoshaphat. Dahil nga po sa kilala niya kung sino yung pagmumulan ng tunay na tulong sa kanyang buhay sa panahon ng gyera, sa panahon ng tagbaha, sabi nga rito, salot at saka mga kagutuman, alam niya at kilala niya kung sino ang kanyang lalapitan. So, meron po kung mga ilang bagay na ginawa ni Jehoshaphat at ang kanyang mga kababayan para patuloy nilang mapagtagumpayan at maranasan ang pagtulong ng Diyos. Of course, number one, kailangan si Jehoshaphat ang kanyang mga kababayan, kilala nila kung sino ang Diyos na sinasamba nila. So, di ba sabi niya doon, siya ang Diyos na makapangyarihan, siya ang Diyos na handang tumulong sa kanila sa panahon ng kagipitan. So, may pagkakilala sila kung sino ang tunay na pagmumulan ng kanilang tulong sa panahon ng kagipitan. Pangalawa, na ginawa ni Jehoshaphat ay lumuhod sila sa Panginoon at inanyayahan niya ang kanyang buong sambayanan, buong kababayan niya na sila ay mag-seek ng help through prayer and fasting. So, yan po yung ginawa nila sa verse 3 and verse 6. Sabi niya sa verse 3, sabi niya doon, nabahala si Jehoshaphat at humingi siya ng patnubay kay Yahweh. Iniutos niyang mag-ayuno ang lahat, ang mamamayan ng Juda. So, yan po yung unang ginawa nila. Sila po ay lumuhod sa Panginoon at sinamahan ng pag-aayuno at makita natin sa mga susunod na mga habang nananalangin sila, kinakausap nilang Panginoon, tinatanong nilang Panginoon kung ano ang kailangan nilang gawin para mapagtagumpayan ang mga bantang ito na kanilang kakaharapin nung mga panahon na yon. Okay? Pangatlo na ginawa nila ay yung pinanghawakan nila yung sinabi ng propeta sa kanila na huwag kayong matakot. So napakahalaga po sa panahon ng mga laban sa buhay, challenges sa buhay, yung huwag kang maunahan ng takot. So si Jehoshaphat po ay kunti nakaranas po talaga ng pagkabahala at pagkatakot. Pero salamat sa Diyos dahil every time na tayo po ay nakakaramdam ng pagkabahala, pagkatakot, nandun agad ang number one na encouragement ni Lord sa atin, don't be afraid. Sabihin mo nga sa sarili mo, uy, huwag kang matakot. Don't be discouraged. Huwag kang panghinaan ng loob. Pwede ba? Yun po yung isang huwag po natin kakalimutan every time na tayo po ay may pakiramdam na nababahala, na panghihinaan ng loob at natatakot. Yun lamang po ang kabaliktaran noon. Kailangan maalala natin, panghawakan natin, huwag matakot at magpakalakas ng loob. And then pang-apat na ginawa ni Jehoshaphat ang kanyang mga kababayan ay sabi niya, harapin ninyo sila. Alam nyo, napakahalaga po sa buhay din natin na hindi kailangan natin talikuran ang bawat hamon sa buhay natin, kundi kailangan matapang po natin hinaharap ang bawat mga hamon, ang bawat mga laban, ang bawat mga problemang ating maaring na-encounter sa buhay. So, ayan po yung mga ilang Panglima, matutong makinig sa sinasabi ni Lord at magtiwala sa mga propeta ni Lord. Dahil sinisigurado ni Lord, pagtatagumpayan niya tayo sa ating mga buhay. Sa verse 16, sabi niya rito, para makita natin kung gaano kahalaga yung pong pakikinig sa salita ni Lord. Sabi niya sa verse 16, harapin niyo sila bukas sapagkat ahon sila sabi niya, makakasagupan niyo sila sa dulo ng libis. Yan. At saka, sabi niya rito, sa verse 20, sabi niya sa verse 20, kinabukasan, maaga silang lumabas patungo sa ilang ng Tekoa. Ngunit bago sila umalis, sinabi sa kanila ni Jehoshaphat, makinig kayo,
mga taga-Juda at Jerusalem, magtiwala kayo sa Diyos ninyong si Yahweh at maging matatag kayo. Maniwala kayo sa kanyang mga propeta at magtatagumpay kayo. So, ano yung tinuturo sa atin ni Lord dito? Huwag tayong mawawalan ng pagtitiwala at pakikinig sa kung ano sinasabi ni Lord. At the same time, maniwala daw po tayo sa mga propeta, mga taong nagpapahayag ng Diyos sa atin. At sinisigurado ni Lord, tayo ay kanyang pagtatagumpayin. And then, lastly, na ginawa ni Jehoshaphat ay nagpuri sila sa Panginoon. Umawit sila ng papuri sa Panginoon. At alam nyo, nung ginawa nila itong mga bagay na to, lalo na yung pagpupuri sa Panginoon sa panahon ng problema, napakagandang ginawa ng Diyos. Ang mga nagbabanta sa kanilang mga buhay, mga nagbabanta na sila ay lusubin, awayin, alam nyo, habang sila nagpupuri sa Panginoon sa panahon ng kabagabagan, sa panahon ng kaguluhan, yung mga kalaban nila ang nagkanya-kanya, sila na yung nagkaaway-away. Sila na yung nagkagulo. So bumalik sa kanila yung gusto nilang gawin na magkagulo-gulo ang mga tropa ni Jehoshaphat, bumalik sa kanila yung sa mga kalaban nila silang nagkagulo-gulo hanggang sa sila nagpatayan na. Alam nyo, yun din po palang isang magandang nagagawa every time na may mga problema tayo, mabigat man ang sitwasyon natin, magpuri ka lang mga kapatid. At sinisigurado ni Lord ang mga banta ng kaaway sa buhay natin, sila mismo ang magkanya-kanyang away-away at magkakagulo. So, dyan po, naranasan ni Jehoshaphat ang kanyang mga kababayan, yung tunay na pagtulong ng Panginoon sa kabila ng mga banta sa kanilang mga buhay. Kaya sa araw na ito, tandaan po natin yung 6. Marami po, pero 6 lang po yung iwan ko sa inyo. Kailangan kilala mo kung sino yung pinagmumulan ng iyong pagtulong. Pangalawa, matutunan po natin lagi na manalangin. At kung kinakailangan po tayo mag-ayuno po tayo. At sinisigurado ni Lord, tayo po ay kanyang sasamahan at pagtatagumpayan. And then pangatlo, yung pong huwag mabagabag, huwag matakot. Pang-apat, matapang po natin harapin ang bawat laban, bawat problema sa ating mga buhay. And then pang-5, matutong makinig sa Panginoon, magtiwala sa Panginoon, at maniwala din sa kanyang mga propeta. And then lastly, lagi tayong umawit ng papuri at pagsamba sa Panginoon. At sinisigurado ni Lord, mararanasan mo ang iyong pagtatagumpay sa bawat araw ng iyong buhay. Di ba napakaganda, mga minamahal po namin tagapakinig? So ngayong araw na ito, kung kayo man po ay meron po mga pinagdadaanan na hamon laban sa buhay o mga problema sa buhay na maaring nagpapabigat, humahatak sa'yo para malungkot ka, para bumigat ang iyong buhay, then simulan mo sa araw na ito, tayo po ay lalapit sa Panginoon at exercise mo yung kagalakan ng pagpupuri sa Panginoon at sinisigurado ni Lord, ikaw ay kanyang pagtatagumpayin sa iyong laban ngayong araw na ito. Tayo po ay manalangin. Lord, salamat po ng marami sa umagang ito na kami po ay muli mong in-encourage, Panginoon, sa pamagitan ng iyong salita sa 2 Chronica chapter 20 verse 1 to 30 na personal na karanasan ni Jehoshaphat kung paano po nagtagumpay laban sa mga problema, hamon, banta sa kanilang mga buhay. Opo, kami din po, Panginoon, ay humaharap pa rin po ng banta ng mga pandemyang ito, banta ng kalamidad, banta ng anuman mga problema na maaari namin na-encounter sa buhay na ito. Lord, salamat po na sa araw na ito, pipiliin po namin magtiwala sa iyo, pipiliin po namin magpupuri sa iyo kaysa magmukmok sa aming mga buhay. Pipiliin po namin makipag-usap sa iyo at sinisigurado mo, Lord, ang mga gumugulo, gumagambala sa aming mga buhay, sila mismo ang magkanya-kanyang kaguluhan, Panginoon. Kaya salamat po ng marami. Ako'y nagdideklara ng kapayapaan at kalakasan ng loob para sa buhay ng bawat isang nakikinig sa araw na ito. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. So, salamat po ng marami, mga minamahal po namin mga tagapakinig sa patuloy niyo pong pagsubaybay sa programang AAP o Araw-Araw na Pagpapala. See you again tomorrow. God bless you and bye-bye!